Ito ang nagpapakita na kahit ang mga makalangit na nilalang, ang mga anghel, ay hindi kayang natuwirang tumingin sa kaluwalhatian ng Diyos. Isang patunay ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ay sukdulan. That His creation, even the angelic beings in heaven, cannot contain it. Kailangan nilang takpan ng kanilang mga mata. What more to us, mortals? Kaya kung naalala nyo, Exodus chapter 3, if you remember Moses, brief background. Sinabi ni Moses kay Lord, okay? Sabi niya kay Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo. Sinong mangangahas sa atin? To ask God of such things like this. Ipakita po ninyo sa akin ngayon ang inyong makapangyarihang presensya. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maawa ako sa gusto kong kaawaan. He says on Exodus 3 verse 20, pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha. Dahil walang taong nakakita sa mukha ko nang nabuhay. Kaya if you singing, may mga kanta ngayon, yung mga Hillsong, I wanna see the face of God. Yan po ang iyong hinihingi. Ang sabi ni Lord, hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakita sa mukha ko nang nabuhay. Sabi ni Lord, tumayo ka dun sa bato na malapit sa akin at habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ipapasok kita sa siwang ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang makadaan ako. Ibig sabihin, dumaan si Lord sa likuran ni Moses. Okay? Pagkatapos, tatanggalin ko ang kamay ko because He's protecting Moses sa presence ni Lord na dadaan sa likod niya. Sabi niya, pag tanggal ko ng kamay ko, makikita mo ang likod ko, pero hindi ang aking mukha. Sa isang iglap, nakita ni Moses ang likod ng Panginoon. Likod lang yun, ha? Anong nangyari kay Moses? Nung siya ay bumaba from the mountain. Anong nangyari? Nung bumaba si Moses sa bundok ng Sinai, dala niya ang dalawang malalapad na bato kung saan nakasulat ang utos ng Diyos. Hindi niya alam na nakakasilaw ang mukha niya dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon. Nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga Israelita ang nakakasilaw na mukha ni Moses, anong nangyari? Natakot silang lumapit sa kanya. Imagine this, the reflected glory of God from Moses, na nasulyapan yung likod ng Panginoon. Dumaan lang sa likod niya, when he came back, he go down, ang mga tao nasilaw at natakot sa kanya. Just the reflected glory of God. Ang refleksyon lang ng kaluwalhatian ng Diyos, nakakatakot na. What more? Yung mukha ng Panginoon. Yan po ang banal na presensya ng Diyos na ating pinaglilingkuran. At yan ang natunghayan ni Isaiah. And angels are not only covering their eyes, they're covering their feet. Ba't lumulutang na sila? Kailangan pati paan nila. Remember also Moses, nung nagpakita ang Panginoon on the burning bush, ang sabi niya, remove your sandals, because this is a holy ground. Yun po ang nagpapakita na talaga ang banal na presensya ng ating Diyos, ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat. We are unworthy of it. And we can never contain it. We cannot stand in front of the presence of God.